Naperwisyo ang ilang commuter at tsuper sa biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Pati ang mga motorista matinding traffic ang inabot lalo't sumabay sa rush hour ang protesta. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Sumabay sa rush hour ang surpresang rally ng Iglesia ni Cristo sa bahaging ito ng EDSA kaninang umaga. Bukod sa kumpol ng mga relihista, sinakop na ng kanilang mga sasakyan ng halos buong bahagi ng northbound. Ilang oras tuloy na imbudo ang mga motorista para lang makalampas dito. Pero ilang oras pa, bumuhos na rin ang malakas na ulan. Lalo tuloy hindi umusad ang mga sasakyan at naabala ang mga commuter. Tulad na lang ni Eugene na nagulantang daw sa mahabang traffic papasok sa trabaho. Nagambala raw tuloy ang wala sanang abalang araw-araw niyang pagkakommute. Sa pag-commute ko po, nakita ko po na napakahaba po ng traffic po na nakakaabala po talaga siya sa mga katulad ko pong mga pumapasok po sa aming mga trabaho. Sana po, yung mga nag-rally po, sana po nagkaroon muna po ng pagkikipag-ugnayan po bago po sila nagkaroon po ng pagtitipon para po sana naiwasan po yung ganito pong abala, especially po ngayon umuulan pa po, doble perwisyo po talaga siya. Tanging EDSA busway na lang ang nakikita at hindi inookupa ng mga grupo. Kaya ang ginawang remedyo ng MMDA? In the meantime, nag-coordinate po kami sa DOTR. Padadaanan po muna namin itong bus carousel and ibubuka po namin yung concrete barrier para po makadaan yung pribado sasakyan. Pero sabi ng mga relihista, never let them know your next move. Pasado kasi alas 10 ng umaga, humarang ang bus na ito sa daanan ng EDSA Carousel. Isa ito sa mga bus ng mga relihista. Sabi ng MMDA, agad naman na lang naalis sa busway ang sasakyan ng mga grupo. Sinabi rin ng Transportation Department na hindi naman naapektuhan ang operasyon ng EDSA busway. Pero aminado silang bumagal ang daloy ng mga bus mula Ortigas northbound at Santolan dahil pa rin sa mga sasakyang pinadaan sa busway. Kaya ang pasaherong si Giselle, wala na raw nagawa sa kakaunting bus at siksikang bus carousel. Kanina ko lang din po nalaman na may bigla ang rally po pala, kaya yung mga bus po sa carousel ay medyo kakaunti po, kaya medyo siksikan po ngayon sa bus at medyo traffic din po. Pati si Patrick, nakita raw mismo kung paanong naglakad na lang ang ilang pasahero kaysa makapagsiksikan sa EDSA Carousel. Pagpasok po talaga ng carousel, pagdating ng NEPA Q-Mart hanggang sa Main Avenue, sobrang dami na pong tao, siksikan na, late na yung mga tao, lumalabas na po sila sa carousel, tapos nilalakad na lang po nila. Sabi ng MMDA, pati raw ang mga sasakyan na ginawang parking at humambalang sa kalsada, agad nilang inalis gamit ng tow trucks. Yun nga lang, hindi pa rin natigil ang pagkabuhol-buhol na sasakyan. Hanggang sa Ortigas, walang usad ang mga motorista. Samantala, hindi naman naapektuhan ng rally ang operasyon ng Metro Rail Transit o MRT. Pero nitong hapon, mismo si Transportation Secretary Banoy Lopez ang nag-inspeksyon sa seguridad ng MRT stations habang patuloy ang EDSA rally. Ang biglaang protesta na yan, nakaperwisyo sa mga tsuper at kinundina ng ilang transport groups. Ipit na paano sila makakabalik kung ipit ka sa traffic? Ang gagawin mo, magtsatsaga ka, yung oras mo, mauubos yung diesel mo. Kaya napakalaking epekto. Sana nag-abiso muna sila na magkakaroon sila ng rally para itong mga transport, mga driver namin nakapaghanda. Maski ang operator ng busway na si Juliet, napaaray na lang sa ilang oras na perwisyo ng rally na may malaki agad na epekto sa gastusin sa kanilang operasyon. Pataas po ng fuel namin ngayon, apektado po yung operational cost namin. Apektado din po. Kaya hindi po kami nag-i-expect na ganyan ang gagawin. Ano yung ginagawa nilang to? Kasi itong rally na to is not for a personal, is not for a personal na tao. Dapat tayo, kung meron mang issue, hintayin na lang natin whoever yung gagawa. Napakalaki po ng epekto sa amin yan. Pero para sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, suportado raw ang biglaang rally ng Iglesia. Mukha yatang nagka-windang-windang na lahat. So dito, ang kailangan dito is not selective justice, no? But justice for all. No? Kaya nga ang panawagan, managot lahat o panagutin kung sino yung mga korap. Kung ang pananagutin lang natin yung korap pero na kalaban, no? So to speak, allegedly, at yung mga korap na sangkot, nakakampi sa politika, hahayaan natin.
Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.